Hi guys! In this video ay pag-usapan naman natin kung ano bang mangyayari sa atin kung ma-overdue tayo sa ating loan kay Mr. Cash. So kung interesado ka sa video ito ay keep on watching, mag-subscribe and mag-like na rin. Kasi gumagawa po ako ng mga review sa mga lending application and even tutorials po sa mga ibang online application na pwedeng pagkakitaan. Welcome and welcome back to my channel. So in this video nga is pag-uusapan naman natin si Mr. Cash guys. Kasi nga po, ang dami nga tatanong kung paano nga ba or ano ba nga bang mangyayari sa atin kung tayo ay na-overdue kay Mr. Cash. So si Mr. Cash po ay powered by eGeneration and very legit po sila. Registered po sila sa Security and Exchange Commission and pwede po tayo makapag-loan sa kanila up to 25,000 pesos. And paano nga ba mag-apply kay Mr. Cash guys? Before we go on, a disclaimer muna, ang video ito ay hindi po sponsored, hindi po ako bayad and hindi po ako isang agent ng any OLA. I'm just sharing my experience and sa mga actual na lending application na aking ginagamit. Let's move on. So, paano nga ba mag-apply? So, mag-fill up lang po tayo ng application form or download muna natin ang application ng Mr. Cash and then mag-fill up tayo ng form and then, of course, ay mag-upload tayo ng isang valid ID, one valid ID. So, ayan yung mga valid ID na kailangan or pwedeng ma-upload or kailangan sa Mr. Cash loan lending application. Okay, so kung nabasa nyo guys, let's move on. So magpili tayo ng loan. So sa first loan guys ay approve po natin is 1,500 and if good payer po tayo guys ay lalaki po at lalaki ang ating loan credit limit. Alright? So ano nga bang mangyayari sa atin kung na-due na po tayo or before po tayo ma-due date? Okay? So expected na guys dyan yung mga text blast, ayan, call blast na galing sa kanila guys. Magtatawag po at magtatawag sila every 3 hours yata yun guys ay magko-call po at tatawag po sila, tatawag, iba't ibang number ang kanilang gagamitin. So expected na yun guys. And of course ay text blast din guys. So magte-text, ayan, so matatad yung inyong inbox kung kayo po ay overdue sa kanila. So meron pong agent ang Mr. Cash na may mga mababait din at meron ding hindi. Pero kahit mayroon silang mababait na agent guys ay hindi po tayo pwede makapag-extend or hindi po tayo pwedeng humingi ng extension sa kanila. So pag talagang due date ay due date po sa kanila, okay? And ang pagbabayad po kay Mr. Cash guys ay hindi po tayo pwede magbayad sa mga nagte-text po or yung mga nare-receive natin na text messages and meron po dun yung link ay hindi po natin i-click yun guys, hindi po tayo dun magbabayad or kung may magsasend man ng GCash number ay hindi po tayo dun magbabayad and even sa ating Facebook hindi po tayo pwedeng magbayad dun guys. Ang pwede natin gamitin sa pagbabayad kay Mr. Cash ay yung application mismo, okay? So kung wala ka pang or kung nakapag-loan ka at in-uninstall mo ay mali po yun guys. Dapat pag nag-loan po tayo sa kanila ay hindi po natin i-uninstall hanggat hindi po tayo makapagbayad kasi meron instances na makalimutan po natin ating password or yung ating SIM card ay hindi po natin or nakalimutan po natin at hindi po natin ma-enter na doon sa application ni Mr. Cash. So, doon po tayo kay Mr. Cash application magbayad para legit guys. Para iwas scam kasi marami na pong scam ngayon. Okay? So, sa mga nagtatanong din guys, kung pwede ba tayo makapag-reloan, ayan, overdue po tayo at nakapagbayad na, ay pwede daw ba tayo makapag-reloan ulit? So, in my experience guys, meron akong experience na na-overdue po ako ng 5 days, ayan. So, sa aking second due date ay nakapag-overdue ako ng 5 days kasi nga wala pang sahod, ay syempre naranasan ko din po yung text blast, call blast sa due date before and after po ng due date ay mararanasan po natin yun guys. So yun na nga guys, after ko magbayad guys ay expected ko na mare-reject ang aking next loan, but surprisingly is na-approve guys ang aking loan and though bumaba po yung ating credit limit kasi nga noon guys is parang mga
90 or 20 ang aking credit limit, pero bumaba siya ng 19,000. So, still ay pwede po akong ma-approve sa kanila ng 19,000 pesos na ma-reloan ko sa kanila, guys. And ang 19,000, guys, ay syempre malaking bawas, so magiging 6,000 siya in case na kukunin ko yung 19,000. Pero yung nilalon ko lang is mababa lang para at least ay mababayaran po natin sa mga due date. Ayan, kasi mas mahirap kung magbayad po tayo ng, mas mahirap kung malaki-laki ang ating loan sa kanila or ating kukunin kasi nga mataas yung interest na nila ngayon. Kasi pag first timer ka lang dun, guys, ay 0% interest, pero pag tumatagal ay syempre meron ng dagdag, meron ng mga interest, ganyan. So, kay Mr. Cash naman, aking experience so far, kahit medyo na-overdue ako sa mga ibang payment, ay okay lang din sila at nagbibigay pa rin sila ng reloan or nagpapareloan pa rin sila. So, yun, guys, sana nasagot ko yung mga ibang katanungan sa mga previous na video ko about kay Mr. Cash. So, thank you for watching, guys, and if you wanna know more sa mga iba pang video, sa mga legit and yung mga ibang reviews ko sa mga lending application, ay andyan po sa taas yung link na pwede nyong i-click at pwede kayo manood sa mga iba pang reviews ko. So, thank you for watching, guys, and I hope to see you on my next one.